At dito tayo patungkol kay Christian Stan Hardinger. So matagal-tagal din nawala sa eksena si Stand nang bigla niyang lisanin ang mundo ng PBA noong na-trade siya sa Terra Firma kasama si Stanley Pringle kapalit nila Isaac Go and Stephen Hall na napunta naman sa Ginebra. So 1 season nga lang ang tumagal or naitagal ni Stan sa Terra Firma or wala pa. So correct me if I'm wrong. Na kung sa ay parang nawala nga po ng gana etong maglaro dahil sa pagkakatrade nito sa Terra Firma galing Ginebra. Matatanda ang 3 taon din nga pong naglaro si Stan sa Ginebra mula 2021 to 2024 at multiple champion na din ang nakuha nito. So dito din ito nakakuha ng finals MVP at nakabuo ng magandang samahan. At ngayon na balitay nagbalik bansa na ang nasabing manlalaro at balitay nasa sa kondisyon nito at di nga nagpapabaya. Diyan may pumutok nga po muli at nabuhay ang usap-usapay ito na daw kaya ang posibilidad nitong pagbabalik PBA na kung saan may mga nagsasabi or kumakalat nga pong rumor na posibilidad daw na magbalik ito sa Ginebra dahil sa kulang araw po ang lihitong mga sentro ng Ginebra. So para sa opinion natin dito mukhang malabo mangyayari ito lalo pat Terra Firma ang may hawak ng rights na to bukod sa pangit na nga po tingnan kung ite-trade na tapos sabay bawi, di ba? Isa pa dyan, parang nagkalimat na rin kasi ang samahan ni Coach Tim at nitong si Stan dahil nga po sa mga patamaang nangyari nung naghiwalay sila. Kung matatandaan nyo. So sa ngayon, ang kumpirmado lang talaga sa ngayon andito din umano muli sa bansa etong si Christian Stan Hardinger. So about sa possible PBA comeback na to, wala pa tayong update dito. So abang-abang na lang sa mga susunod nating update patungkol dyan. At dito nga tayo about kay Jeremiah Gray. Matatanda ang May 2 nang maglabas ng update ang Fast Break patungkol kay Jeremiah Gray. So credit po and thank you dito sa Fast Break na kung saan sinasabi rito, credit po sa ayon kay Coach Tim, Jeremiah Gray out for a couple of more weeks. So yun nga dahil sa nangyari din noong debut game ni Gray sa 49th season ng Philippine Cup na kung saan ay aksidenteng nagkaroon ulit ng iniinda ito sa tuhod na nagresulta ng pansamantalang injury. At ngayon, eto't may good news na. Jeremiah Gray is back na kung saan ay nasubukan na muli ito nito lang kontra Blackwater. So sa pagbabalik hardcourt muli ni Jeremiah Gray, marami nga tayong mga nababasang mga komento dito sa comment section na sanang araw this time tuloy-tuloy na talaga at wala nang mangyayari ulit na gaya nitong last time na halos mangyak-ngyak nga muli siya na kung saan kinabahan nga rin talaga maging buong barangay Ginebra. So ngayong nakabalik na si Jeremiah Gray, mas malalim ang rotation ngayon ng Ginebra at inaasahang magiging backup off the bench si Maya. Andre Blatch, isang former Gilas Pilipinas naturalized player na siyang tumulong bit-bit ang bandera ng Pilipinas na kung saan naglaro sa iba't ibang sinabakang laro ng Gilas Pilipinas. Kung maaalala nyo, si Andre Blatch ay tumulong at nag-ambag din sa koponan ng bansa matapos niyang maglaro bilang naturalized player noong 2014 hanggang 2019. At nito lang, kung matatandaan nyo, bago pa man tuluyang magpaalam sa kanyang paglalaro, nakita pa nga po siya huling naglaro sa koponan ng Strong Group Athletics sa Dubai International Basketball Championship. At alam nyo ba, ito pa lang si Andre Blatch ay nagpahayag kamakailan na kung sa ay ayon sa nasabing manlalaro, malugod niyang tatanggapin ang pagkakataon sakaling mabigyan man siya ng oportunidad na makibahagi sa Gilas Pilipinas program. So malinaw na bukas talaga ang dating Gilas player na si Andre Blatch sa posibilidad na makapagsilbi bilang bahagi ng coach ng pambansang koponan. So sana mapansin si Andre Blatch ng SBP or Gilas staff. Bihira yung ganito yung gustong gusto pa din na makatulong sa national team. Hindi man sa actual game pero sa coaching, andon pa rin nakikita ang presensya niya talaga. So si Andre Blatch deserve naman talaga nito maging bahagi ng Gilas coach kung tutuusin at kung mabibigyan man siya ng pagkakataon, lalo pat pwede itong makatulong sa ating mga big man like Kai Soto, AJ Edu, and Junmar Fajardo. So tingnan natin sa hinaharap, sana mapansin muli si Andre, hindi man bilang player
kumbaga bilang coach naman. Dahil for sure, malawak din naman ang kaalaman nito dahil international player ito. Tapos, former NBA player din. Bagong rotation sa player. Yan ang ating makikitang bago para sa Gilas Pilipinas para sa pagsabak nga nila sa 2025 FIBA Asia Cup na gaganapin sa Jeddah sa Saudi Arabia. So una, ang nilabas nga pong balita, walang Kai Sotto ang maglalaro this August for FIBA Asia Cup 2025. Pero kahit na walang ganitong big man ng Gilas, mukhang mas lalaki pa rin naman ang lineup sa loob ng Gilas dahil sa inaasahang bagong rotation sa tao or player nitong si Coach Tim na siyang nabanggit nito na balak di umano ni Coach Tim na bigyan ng mas maraming minuto sa laro ang mga big man ng Gilas na sila Kevin Kiambao, AJ Edo at itong si Carl Tamayo. So isa nga itong magandang pagkakataon para sa mga batang manlalaro na maipakita ang kanilang galing lalo't wala si Kai Sotto sa lineup. Ayon nga kay Coach Tim, kung sa Tagalog umaasa ang koponan sa patuloy na pag-unlad ng pagbabago ng mga ito. Binanggit nga din niya si Kai Sotto bilang bahagi ng grupo na inaasahang magbibigay ng malaking epekto sa hinaharap habang mas bumubuting araw ang kanilang laro. Naniniwala si Coach Tim kusang magkakaroon ang mga ito ng mas maraming playing time. So nakikita mo nga kay Coach Tim na may tiwala talaga siya sa mga potensyal ng mga batang manlalaro rin niya kasama ng team. Kaya naman ngayong 2025 FIBA Asia Cup 2025 matinding hakbang at matapang na hakbang ni Gilas head coach Coach Tim Cone etong gagawin niya na kung saan mas maraming minuto ang ibibigay niya sa mga mas batang player bigs niya dito sa Gilas dahil na rin sa pagkawala ng pansamantala nitong si Kai Sotto. At dito tayo, good news ito, Kai Sotto makakasama ng Gilas Pilipinas patungong Jeddah for 2025 FIBA Asia Cup. So bago yan, speaking of FIBA Asia Cup na magaganap sa Agosto, makikitang kasama nga ng Gilas Pilipinas sa Group D ng FIBA Asia Cup 2025 ay ang New Zealand, Chinese Taipei at Iraq. So unang makakabangga ng Gilas Pilipinas ang koponan ng Chinese Taipei sa August 6, nasusundan ng New Zealand sa August 8 at August 10 naman kontra Iraq. So mabalik tayo kay Kai Sotto. Bagamat kasado na makakasama ito sa Gilas Pilipinas pa Jeddah for FIBA Asia Cup 2025, hindi ito nangangahulugang paglalaro inaagad itong si Kai Sotto para sa ating Gilas Pilipinas national team. Dahil sa hindi nga raw po ito minamadali nitong si head coach Coach Tim Cone. Nabanggit di umano ni Coach Tim na isasama lang nila ito si Kai sa Jeddah, pero paglilinaw nito na hindi maglalaro o makikipraktis si Sotto dahil sa hindi patuluyang gumagaling araw po ang injury na to. So ang mahalagang araw, aniya, ngayon na nandun ang presensya ni Kai para makita rin ito ang ibang mga laro ng ibang koponan pag ito ay sasabak na. At dito tayo sa pinakabagong big man scoring machine ngayon ng Barangay Ginebra. Kung tutuusin bihira ang isang top scoring big man sa team. Yun bang sentro sa team? Ngayon kasi sa Barangay Ginebra, nagiging big man scoring machine nila ay itong si Japet Aguilar na. So bago ito, kung dati nga sa Ginebra, mga guard and forward nga ang mga nagiging scorer talaga or leading scorer dito para sa team, ngayon naman eto't sentro na. Ang matindi pa dyan isang 38-year-old veteran sa PBA sa team ng Ginebra na nagpapasiklab, na ngayon nagpapasiklab pa. So tuluyan na nga po talagang in-embrace ni Japet ang pagiging Batman na role niya sa Ginebra na siyang inatas nitong si Coach Tim Cone. So kung matatandaan nyo noon ay may Batman and Robin ang Ginebra sa katauhan ni Greg Slaughter and Japet Aguilar. Tapos naging Christian Stan Hardinger and Japet Aguilar. Kung mapapansin nyo dati laging Robin ang pwestuhan or tayo ni Japet Aguilar, kumbaga umaalalay siya kay Batman. Pero ngayon siya na raw si Batman ayon kay Coach Tim, na kung saan pinapakita nga ni Japet ang pag-step up sa team dahil kailangan niya nga maging leader din sa team na ito dahil isa siya sa pinakamaedad na ngayon dito sa Ginebra bukod
kay LA and Jared Dillinger. So sa ngayon yung dati palang position ni LA, ito na kay Japet na rin. Kumbaga, hindi naman pinapahiya ni Japet yung tiwala sa kanya ng Hinebra dahil tingnan nyo naman ngayon ang ginagawa sa Hinebra. Halos top scorer nga sa big man ng Hinebra. Kumbaga, naging scoring machine na rin siya dito sa Hinebra ngayon. Kaya naman, hindi na tayo magtataka kung bakit napupuro ito ngayon itong si Coach Tim na kung saan naayon nga rin po sa naging update patungkol rito. Head Coach Tim Cone praise Aguilar for finally stepping into the lead role after years of bring the support piece to other star bigs. So yun. At bago nga ang lahat, baka naman po pwedeng makahingi ng isang subscription para sa ating channel or pakifollow na rin po kung nagustuhan nyo ang ating mga basketball update at kung ito na may makakabigat para sa inyo, kahit isang like and share na lamang po. Maraming salamat po.